Guys, samahan niyo ako ngayong araw kasi kukuha tayo ng adventure bike. Sport touring pala. Tayo ay papunta ngayon ng Green Hills. Doon natin kukunin yung motor. Simula dito sa location natin, mga 1 oras pa ang biyahe. Malayo-layo yung pagkukunan natin ng motor. As usual, isasakay na lang siguro natin sa likod, katulad ng dati. Lalagyan na lang natin dito. Kaya tara, puntahan na natin para makita nyo. Okay, dito na tayo. Kaya sasamahan tayo ni Ken. Hello! Hindi mapakali to eh. Naalala nyo, huling beses na nakasama ko siya, pumunta tayo ng Ilocos, gamit niya KTM, ano yun? Duke 390. Nagkita kami ngayong araw. Biglang iba na yung motor niya. Yung sport bike na. Hindi ako pakali. Naka 2 weeks na ako dun eh, so okay na yun. Grabe ka naman. Ano yan? Kailan lang yan? Hi, brother. Yeah. Bago na pala. Boss Chris, kamusta? Busy ka ata eh. Tumatindi bro, pag nakaganto ka. Ayun. Pag naka-Ninja 400 ka. 1,000 auto lang yan. 2,000 lang yan. Quick shifter. Pwede na, no? Diba? So yung review nating 2,500cc mga cutie pies. By far, pinakamalaking makina na naligay sa isang motor. Pangalan to, Triumph Rocket 3 GT. Ito yung bago eh. Hindi ito yung nireview ko, ito ata yung nireview ko. Ito yan. Triumph Rocket 3R yan, ito yun. Tingnan yung gulong nito. Akala ko 400 din to. Okay no? Pero mas mahaba yung wheelbase niya. Hindi pa nila large to ever sa Philippines. Alin? Ito. Ito. Ito yung pinakabago 900. Ito yung sinubukan natin sa Thailand mga cutie pies kung naaalala nyo. Mataas seat height nito eh. Pero gusto ko dito sa motor na to, malambot yung sag niya. So, pag uupo kayo, magdadrop agad yung suspension sa likod. Hindi kayo nakapasa yung tambucho niya. Hindi. Ha? Hindi, no? Ito yung talagang adventure bike nila. Tiger Rally Pro 900 GT Pro. Naalala mo yung pumunta tayo sa Daang Kalikasan? Ito ata yun eh. Ito ba? Tiger? Tiger 1200. Pero 30 liters yung tangki nun eh. Ewan ko, hindi ko maalala oh. Ay, parang may sensor sa gilid. Oh. May liga sa ganitong klaseng motor. Hindi, pero na-appreciate ko siya. Ito bro, ang ganda. No? Face out na to. Sayang ganda pa naman. Tignan mo yung triple clamp po. Ganda ng triple cam. Higi ng... Ito, Speedmaster. Ito, pogi. Subukan lang natin. Parang maliit pare. Oo. Ang ganda ng Trident to. Bro, pwede yung gandang kulay. Ganda ng kulay. Same color sa mags ko, no? Oh, mas light Hindi, to. mas light to. Ah. Parang blood red yung kulay nito. Dito ko natuwa, oh. Okay pala ang combination ng blue tsaka ganda. Ang ganda, no? Oo. Ano to? 2025? Pag may nakita kang cruise control, 25 to. Ah, ito pala. Oo nga pala, meron. Oo. Liit lang eh. Personality ko para sa side na to eh. Kumbaga parang andito yung comfort zone ko eh. Sa mga masasakit sa likod. Ganda nito oh. Pogi, man. Single-sided ba? Oo nga, no? Hindi may unahan, bro. Single headlight. Okay, no? Sa Brembo Master Cylinder. Speed triple 1200 RR. Pang isa lang talaga. Hindi, pwede. Ay, may foot peg. Nilagyan lang siguro ng seat count. Ito Daytona, pang laruan lang. Yung gantong klaseng headlight, nilagay nila dito. Pasok to. Pasok to, bro. No? Ito kukunin ko. No? Lalo na yung Moto 2, yung yellow. Ito the pogi nun. Yung Bumblebee. Grabe yun. Oo, tsaka si Raulo yung power nito. Medyo mainit lang, given. Kasi pang Moto 2 engine eh. Tingnan yung headlight nito, guys. Ito yung 1.2. Ah, 1 to to. ito Tapos ito, yung 765. Ito yung ginamit ko pala, mga kitty pies. Iba pala to. Ewan ko, para mas gusto ko yung itsura nun. Ito, single swing arm. So ito kasi, and conventional swing arm. Yung nag-budget tayo ng Bagya. Yan, ito talaga. Speed triple. Pero mga kitty pies, ito ang main event para sa video na to. Meron ditong bagong kulay ng Tiger 660 in red. Ang ganda ng pagka-red nito. At ito ang kukunin natin ngayong araw. Tiger 800. Medyo hawig siya ng 660 eh, no? Yung mga differentiate, ano lang siya. Pawet. Actually, kahit yung frame eh. Titigan mo mabuti. 660, Oo. no? Kahit nga yung tail section eh.
Pagkaiba na yata nito dahil itong fairings. O pareho na. Yung shroud, no? Oo. Parang hindi mas cover lang siya. Maliit lang sa Tiger 660. Malaki yung sa Tiger 800. Bro, alam mo kung anong gusto ko sa Tiger 800? Itong side cowling niya na transparent. Bro, parang Zoids. No? Oo nga. Parang Zoids. Oo, parang ganon. Adjustable. Ganda, no? Hindi ko nga alam. Tagalin mo. Sa'yo na ba ito? Oo. Adjustable. Hindi sobrang bad. Hindi bulky. Hindi sobrang. Maliit sa pakiramdam. Hindi. Tama. Magaan din siya. Magaan? Magaan siya. Hindi siya yung sasabihin ka. Yung iba kasi na adventure bike or mga ganitong klase ng category bikes, pag sinakyan mo na parang Ang bigat, di ba? Oo. Bro, ang ganda. Good choice, no? Meron na siyang bravo, no? Kung ganito ba talaga mga adventures? Oo, ata, dihila. Sige nga, Pwede mo. Dali lang. Kompleto na to eh. May cruise control, may riding mode sa ata to. Itong dash lang talaga ngayon ko sa Triumph eh. Pero anyway, okay lang yan. Ang ganda naman tong part na to sa baba. Okay yung quality ng metal. Ay, hindi, ito plastic. Plastic? Plastic cover. Pero okay siya. Alam mo kung bakit? Ba't ko nasabi? Kasi in case na yung unfortunate accident or minor accident drops kung ano man, eto napamalitan ito mabilis. Hindi yung Oo, butas. sa bagay, no? Oo nga, no? Yung cover lang. Yun naman yung purpose ng kung bakit may advantage din yung mga ano eh, Plastic na- tanks eh. Sa likod, DB10. Sa likod hindi yun, ganda rin yung ano, texture ng upuan. Soft Ah. siya, pero ewan ko lang kung medyo madulas to, pero lagi akong natutuwa sa ano, yung texture ng upuan ng Triumph. Isang Ako rin, actually. Kahit sa Trident eh. Isang buo siya, pero Ito lang, medyo nauwang lang, no? Medyo nauwang lang. ganyan naman usually, kahit anong Tingnan mo yung rear tire. Sagad sa fender, no? Oo, laki. Wala allowance to. 180? 180 na to, bawal matasan. Road 6 ba yan? Road 5? Road 6. Road 6 yan? Michelin. Road 5, bro. 5? Oo. Ayun, no? Ito. Lagyan mo plus 1. Gawin na natin 6. Yun lang eh, no? Nakapanginayang. Para sa mga bagong motor, dapat 16 ginagamit nila. Pero ako sa basic experience ko, mas na-utilize ko yung Road 5 ko. Oh, kaya sa 6? Hindi ko alam kung baka hindi lang ako sanay dun sa Road 6. Mas gusto- ay, ikaw, personally? Mas gusto ko yung performance ng Road 5 ko. Ah, talaga? Dati. Sa MT o 7 mo? Oo. Haba rin ang buhay nun, 22,000. Wala ko naalala ko. 22,000? Grabe, no? Ito napansin ko rin yung exhaust eh, no? Ang nipis. Tapos ang liit, no? Pero kasi baka sumunod sa Euro 5 compliance eh. Minsan yung exhaust lang yung Kasi dito sa 660, naka-underbelly, katulad ng Trident. Ito, ayan eh. palitan mo na lang yan. Mas maganda kung tahimik lang yung motor mo eh. Kasi sa tagal ng biyahe mo, tsaka itadaan ka sa mga Electric bayan naman to eh. medyo maingay pa rin. Actually, oo. Diba? Oo. Mas okay kapag stock lang, di ba? Ayan ba yan? Kala ko dun. Malamig kasi dun. Activated na ito mga QT5s. Kaya tingnan mo yung dash. Ganda ng ilaw. Ganda ng daytime. Oo nga, no? Ganda ka. Set daytime running light. Oo. Damn. Angas. Angas, man. Taillight, taillight. Boom! Napansin ko lang, pag bumili ka ng Triumph, tinatest ride nila eh. Bago nila i-release. Which is, karaniwan, especially sa mga Japanese, di nila ginagawa. Ikaw nang bahala mag-test. Bakit kaya ganun? Tanong nga natin. Hindi kasi may gusto na iba na, okay, gusto ko zero odo pag ako hawak. Di ba? May ganun eh. Yun yung parang mandatory sa Triumph pag bibili ka ng mga motor nila. Kaysa ayusin lang saglit yung mga papeles para maisa pa na natin sa pickup. Kasi karamihan sa mga bumibili ng motor sa ibang kasa, sa ibang brand, zero odo ina-activate lang nila tapos yung owner na yung gagamit. From zero odo, sila yung unang makakabiyak. Pero dito tinetest ride. Yes. Ewan ko nga, parang ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng... Yes. Bakit? Anong ano? Mandatory process namin from Triumph Motorcycle UK. The reason for yung tinetest ride yung motor kasi kailangan namin ensure na motorcycle is working in good condition. Pangalawa, sineset namin yung Triumph standards na pag-release ng motorcycle. Ayos siya. Nothing to worry about. Tapos pangatlo, iniiwasan namin yung hassle ng client na pabalik-balik siya sa dealership. Sabihin natin, pag-ship nung motor from manufacturer going to Philippines, pag hindi pa rin na double check yun yung ginagawa namin. So walang ibang way para yung customer yung unang maka-experience ng first ano niya,
first kilometer niya. Wala, mandatory talaga sa talaga. amin. Wala, intriga lang ako kasi madalas Japanese ako eh. Usually, pag bili mo, pag activate, pag lapag ng battery, yan, okay, bahala. Parang ganun eh. Hindi ko lang alam sa ibang Eurobike ah. Ano Bigyan yun? kami kay Joe. Kay Joe, tayo motorcycles. Ah, grabe naman, racket. Premium jacket worth 28,000 pesos. Seryoso ba yan? Tingin. Ito. American size ako eh. Hindi, joke lang. Kapag bibili daw ng motor dito, may kasama ng R5. Kasya ba dito? Opo, kasa dyan, sir. Madalas nila. Dyan madalas. Yun pala eh. Para hindi masagwatig na. First ever in the Philippines. First time Triumph lang may ganitong klaseng package. Oh. Easy trip ba to? Oo, easy trip yan. Ayaw ko ano. Akala ko to sip to. NLEX pala to. Okay. Congratulations ulit, Sir Jao, sa new motorcycle, Triumph Tiger Sport 660. To turn on the motorcycle, it's the same. Yung pa rin, same procedure. Yan muna, and then next ito. Tapos maglo-load yung ECU. 660cc and above. Pag Triumph motorcycle, kailangan naka-clutch na bago i-on. One click on. So, ang next service nyo is on December 2025. Tapos nakaka 5 kilometers na siya kasi kailangan talaga namin i-test ride yung motorcycle just to make sure okay siya. TFT na rin kasi to. So pwede nyo baguhin yung brightness, ilaw, indicator, tapos indicator dito, hazard. Triumph Tiger 800, welcome sa ating garay at welcome to the family. Ganda niya, no? Alam niyo yung pinaka nagustuhan ko sa kanya? Itong unahan, no? Lalo na yung mga transparent fairings. Palki ng unahan, no? Grabe. Kwento ko lang muna sa inyo guys, storya nitong Triumph 800. Naalala nyo, last year, pumunta tayo ng La Union. Kasama natin yung buong pamilya. Si Ermat, si Erpa at mga kapatid natin. Sila misis. Gamit natin noon Hima. Yun yung first time na nag-ride kami ng malayo. As in, sobrang layo. Nang buo kami. Gamit na Erpat noon itong CB650R na e-clutch. Asan ba yan? Basta nandyan sa likod. Back-ride niya si Ermat. Nangyari, hindi kinain ng katawan ni Ermat. Siguro sobrang init. Tsaka hindi naman kasi nagra-ride yung nanay ko. Hindi rin sanay sumakay ng motor. Ewan ko, siguro na nibago. Pagdating sa venue sa may San Juan, La Union, wala siya ng malay. Akala namin may stroke, so nagpanic kaming lahat. After nun, humingi ng favor sa akin sa Airpat. Gusto niya kumuha ng adventure bike, pero at the same time, maganda also yung power. So, na-recommend ko to. Ang mahal kasi ng Tracer 900 ng Yamaha, yun sana. So, kailangan natin maghanap ng counterpart ng Tracer. At napag-decide ko na ito na lang kunin, itong Tiger 800. So yun, itong Tiger 800, ako lang nag-asikaso, ako naghanap kung anong motor ang dapat kunin para kung sakaling maulit man yung long ride, may maayos na motor. Pero itong Tiger 800, para kay Airpat talaga to. Kung naalala nyo nung binenta natin si Kaluwa, problema, hindi kaya ng katawan niya sport bike, itong si Airpat. So, ginawa natin itong CB650R na e-clutch. Ngayon naman, kailangan ng motor na pang long ride na hindi mahihirapan sa Airmat. So, napag-decide natin na itong Tiger 800. Yun nga lang, sobrang dalang ni Airpat dito sa Pilipinas. Hindi ko pa sinasakyan yung motor. Gusto ko malaman lahat yun sa first ride natin eh. So, abangan nyo po yung review natin dito sa Tiger 800. Bagong motor to ng Triumph. At sana mag-enjoy tayo. Panigurado, maglalagay tayo ng top box. Tsaka siguro mga side panniers para mas relax sa biyahe. Tsaka para may kargahan tayo ng mga gamit just in case mag-long ride tayo gamit to. Wala siya eh. So, tayo na lang mag-break in. Kaya mga kitipais, ito na lang muna tayo. At kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kayo leave a like at may sa mga ganito content. Huwag kayong maglaladal na sa tamang channel ko. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kakasa ko lang muna ang ibang motor. Asan si Bilog? Ayun si Bilog. Si Bilog, motor ni Utol. At ito yung i-review natin. Pogi oh. Ow!